po. So, gaya ng ating naawit kanina, no? Yung let us pray. Ang ating pagbubulay-bulayan po sa hapon na ito, yung ating tungkulin para magpanalanginan, to pray for one another. Kung may Biblia po kayo, buksan niyo po sa Ephesians chapter 6. Ito po yung huling yugto dito sa Ephesians. At babasahin ko lamang po yung part na bandang dulo, pero babalik-balikan rin po natin mamaya ito. So, babasahin ko lamang po yung part ng verses 16 to 20. Kasama ko na hanggang 24. Simula po sa verse 16 na Ephesians chapter 6. Yan, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito inyong masugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito'y maging handa na may buong pagtatiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y maipahayag na may katapangan gaya na nararapat na aking sabihin. At upang malaman din ninyo ang mga bagay tungkol sa akin at ang aking kalagayan. Si Tikwico, siyang magsasalalay sa inyo ng lahat ng mga bagay. Siya ang aking minamahal na kapatid at tapat na lingkod sa Panginoon. Isinusugo ko siya sa inyo para sa mga bagay na ito, upang malaman ninyo ang mga bagay tungkol sa amin at upang kanya pasiglahin ang inyong mga puso. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa'y sumakin nilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupa sa ating Panginoong Jesucristo. So ito yung last part ng sulat o liham Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Ito yung binasa natin 16 hanggang matapos. Sabi dito ni Apostol Pablo, no, sa mga mananampalataya, sa mga kapatiran doon sa Efeso, at ito yung totoo rin hanggang sa panahon natin ngayon. Ang utos niya, yung imperative niya, sabi ni Apostol Pablo, in all circumstances, ano man yung circumstansya natin sa buhay, ay dalhin natin. Meron tayong mga bagay na kailangan dalhin. Ang nabanggit niya dito, yung taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Yung shield of faith. Yung shield, di ba? Binubuhat yun. Nilalagay sa kamay para tayo may pananggalang. Sa lahat ng sirkumstansya, dalhin natin itong kalasag ng pananampalataya at sa pamamagitan nito ay matatanggal natin, extinguish natin yung flaming darts of the evil one. So actually, maraming bagay pa na sinabi si Apostol Pablo dito na dapat ay dinadala ng isang totoong mananampalataya. Pero kung susuriin natin itong Ephesians, sabi nga ni Brian Chappell, sabi niya dito, itong Ephesians kasi ay napakalaki ng paghahambing at pagsasalungat kung sino tayo dati at sino tayo ngayon. Nagbigay siya ng mga konting pagsasalungat dito si Brian Chappell, once we were and now we are. Halimbawa na lamang sa chapter 2 verse 1, binanggit doon na dati tayo yung mga patay. At sa chapter 2 verse 5, tayo ngayon ay buhay. So doon ay malaking pagsasalungat na. Napakalayo ng pagitan ng buhay at ng patay. Dati tayong patay, ngayon ay tayo buhay. At dati rin, sinabi, we are under the dominion of Satan. Si Satanas yung naghahari sa atin sa chapter 2 verse 2. Pero sa verse 6 ng chapter 2, sinabi ni Apostol Pablo, dahil tayo ngayon na nasa Kristo, we are seated in the heavenly realms. Nakaupo na tayo sa mga upuan sa kalangitan. At dati din, we are objects of wrath sa chapter 2 verse 3. Ngayon, in His glorious inheritance, meron tayong minana. Kung dati ang kapuotan na siyang tayo object ng pot ng Diyos, dahil tayo makasalanan, ngayon ay tayo nagmamana ng kaluwalhatian. At pinatuloy pa niya dito, chapter 2 verse 12, tayo hiwalay, we are separate
Pero sa verse 13, dahil tayo na kay Kristo na, we are brought near. Kung dati hiwalay, ngayon inilapit tayo. Dati rin tayo yung mga banyaga, we are foreigners. Chapter 2 verse 19. Pero ngayon, na kay Kristo, we are fellow citizens. So hindi na tayo alien. Kundi nandun na rin tayo kasama nila. We are fellow citizens. At sa 2.19 din, nabanggit dun yung alien. Ibig sabihin na nasa tayo, outside. Pero sinabi din na tayo household members. Kasama na sa isang tahanan. At sa chapter 3 naman, nandun din yung pagtatangi, denied gospel mismo, patungkol sa ebanghelyo, patungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Diyos mismo, sa chapter 3 verse 5. Pero sa verse 4 na chapter 4, na chapter 3, ang mga tao na kay Kristo, understanding gospel mystery. Nauunawaan na natin ngayon. Nagme-make sense na. Maganda na ang kaharian. Maganda ang salita ng Diyos. Maganda ang ating Panginoong Kristo. Then, as we move sa chapter 4 naman, nandun din yung pagtatangi na dati. We are infants. At ngayon ay we are maturing in Christ. So dahil tayo ngayon nasa kaharian na, nagsisimula naman tayo bilang mga infant, pero tayo unti-unti nagmamature. At ang utos din na Apostol Pablo, patungkol doon sa lumang sarili natin, the old self, put off, alisin natin, at isuot natin yung new self. At ang sa chapter 5, pinakamalaki, at dito nga rin, paulit-ulit na ginamit ng Apostol Pablo, na dati tayo nasa kadiliman, sa verse 8 na chapter 5, at ngayon tayo ay nasa liwanag. Dahil tayo ngayon nakikristo, nandun tayo sa liwanag, wala na tayo sa kadiliman. So ito yung ilan lamang na tinignan natin, sinurvey natin, na pagtatangi na matatagpuan dito sa sulat o sa liham ng Apostol Pablo sa mga Ephesians. Sabi nga dito ni Brian Chappell, these contrasting descriptions reiterate with startling clarity that God's resurrection power has made us fundamentally different creatures than we are in our unregenerate state. Ibig sabihin lamang, ibang-iba talaga. Yung hindi pa isinilang. Ayan, pusa. Ayan. Ibang-iba yung isang tao na wala kay Kristo kumpara sa tao na kay Kristo. Ibang-iba. Di ba? Parang yung inawit natin. Sabi niya, tangan nito hindi dahil kay Kristo nasa akin, dahil lamang lahat niyan. Di ba? Parang punong-puno siya ng pag-asa. Meron siyang katiyakan at meron siyang comfort sa kanyang buhay as compared to sa mga tao wala kay Kristo. Dito rin ay nakikita lalo pa, higit na nakikita yung pagitan at pagkakaiba ng dalawang klaseng tao na ito, yung na kay Kristo at wala kay Kristo. So kung alalahanin natin, dahil ganito pala ginawa natin Panginoon para sa atin, alalahanin natin that victory in Christ, yung tagumpay ni Yesu Kristo, yung mga natamasa niya, maraming klaseng tagumpay na ginampanan ng ating Panginoon na natatamasa natin ngayon. Yan ay bungad lamang ng paglalapat at pagpapaalala at pagpapatotoo ng ministeryo ng banal na Espiritu sa atin. Ilan lamang sa mga victory, masabi natin, ay yung tagumpay natin sa guilt. Di ba kung sa Sunday school natin, no? Guilty tayo sa harapan ng Diyos, kahatulan, pero meron tayong tagumpay dahil ibinilang na ikatwiran ni Kristo sa kanyang mga tinubos. At hindi lamang doon natatapos, dahil kung maalala natin yung diagram, no? Dahil sa ginawa ni Adan, dahil siya guilty, lumalabas, umuusbong doon yung mga personal na kasalanan, yung corruption. At dahil nga binilang sa atin yung katwiran ni Jesus, lahat ng objective blessings ng kaligtasan ay naroon din. Ang gagampanan din sa atin, yung sanctification, adoption, reconciliation, and many more. Ito ay gagawin rin sa atin. So may tagumpay tayo sa kasalanan dahil lamang sa ating Panginoon Kristo. At hindi lamang yan, meron rin tayong tagumpay laban kay Satanas. Tayo ay nagtagumpay dahil sa ating ugnayan sa ating Panginoon, union in Christ. Sa ating kaisa kay Kristo, meron tayong tagumpay. Ano ba sabi ng ating Panginoon? Kung babalikan natin, scripture reading last week. Sabi, wala man ni isa na makakakuha sa kanyang mga iniligtas mula sa kamay ng Ama. So kahit si Satanas ay hindi tayo kayang snatch
sapagkat nga tayo'y tinubos na ng ating Panginoon. No one can snatch them from the Father's hand. So bagamat nandiyan si Satanas, bumubulong, nagbibigay ng pagdududa, inaakusahan tayo, pero hindi tayo maaalis sa pagmamahal ni Jesucristo. At siguro isa rin ay meron rin tayong tagumpay sa kamatayan. We have victory over death through eternal life in Christ. Sabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 15, o kamatayan, nasan ang iyong kamandag? Death. O death, where is your sting? Although mamamatay tayo, pero wala na dun yung lason, kumbaga, yung venom, yung kamandag, yung sting. Mamamatay tayo, pero tayo mabubuhay na magpawalang hanggan. Dahil lamang rin, babalikan natin yung binigay ni Jesucristo para sa kanyang mga tinubos. So, bagamat ang kamatayan ay nagta-terminate ng buhay, ang binigay ni Jesucristo ay buhay magpawalang hanggan. So, ilan lamang ito sa tagumpay na isang mananampalataya na kay Kristo. Dahil nga ito yung pinapatotohanan at pinapaalala sa atin sa ministeryo ng Banal na Espiritu, ang isang mananampalataya dapat ay nabubuhay ayon sa mga katotohanan na ito. Hindi kagaya ng mga nasa labas ni Jesucristo. At ngayon, kung ang mga katotohanan na ito, ibabalik natin sa sinasabi sa atin dito sa Ephesians chapter 6. Dahil nga meron na tayong tagumpay dahil lamang sa ating Panginoon Kristo. Kung titingnan natin ito, Ephesians chapter 6, kung simulan natin sa verse 1, ang daming tools na nabanggit dito. God provided the redeemed, yung kanyang mga tinubos, with the necessary tools to persevere in the faith. At ang mga tools na ito, yan yung kasangkapan ng biyaya, mga means of grace upang magamit natin. At yan nga ay made available to us. Malaya natin na pwedeng gamitin. At actually, kailangan natin gamitin. Hindi lamang sa available yan, kundi yan rin ay dapat gamitin at kailangan natin gamitin. Sinimulan ito sa verse 11 ng chapter 6 at ito inulit sa verse 13. Sinabi doon ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng Diablo. Yung armor. Sinabi doon, armor of God. Suotin daw natin. At ito kanya inulit sa verse 13. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay kayo ay tumayong matatag. So kailangan natin yung armor of God para na makatayo tayo ng matatag. Sinabi matatag, ba matibay? Stand firm. Hindi tayo nadadala ng mga agos, hindi tayo madaling ma-uproot, mahukay, matanggal yung ugat natin. Kundi tayo matibay, matatag na tumitindig dahil sa baluti ng Diyos. At sinabi rin dito sa verse 14, nandoon, yung nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Sa English, ang tawag yung ginamit ay yung belt of truth, saka yung breastplate of righteousness. So unti-unti parang napo-form yung armor. Merong belt ng katotohanan, merong breastplate ng katwiran. Yan ay pananampalataya kay Kristo. Saan ba umusbong? Saan nagmumula ang katwiran na ito? Ang katwiran na ito ay mula sa ating Panginoon na ating natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ng pananampalataya, yan ay kaloob lamang din ng ating Diyos sa atin. So kung nandiyan, ito unahin daw natin na isuot. The belt of truth, sitron ng katotohanan, at yung breastplate of righteousness. At sinabi rin sa verse 15, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Nakasuot daw sa ating mga paa. Sa English, sinabi doon, shoes for your feet. So, hindi tayo nakayapak. Meron tayong baluti, meron tayong nakasuot-suot sa ating paa. At yan ang nagpapahanda sa isang mananampalataya. Hinihahanda tayo. Halimbawa, no, sa mga marathon, sa mga jogging, di ba? Kaya, mga 10 kilometer run, parating wala naman siguro nagko-compete doon na nakayapak. Kundi masasaktan yung tao. Meron siyang baluti, meron siyang shoes. Ang tutusin na akma laban doon sa kanyang gagampanan. At dito sinasabi sa atin upang maging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. So yun yung goal natin.
Yung shoes na yan ay inihahanda mananampalataya para sa layunin ng Ebanghelyo ng kapayapaan. It makes us ready. So nandyan na yung belt of truth, nariyan na yung breastplate of righteousness. Ngayon, meron naman sa ating mga paa upang ihanda tayo para maging ready tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagpapatotoo ng Ebanghelyo. At sa verse 16, hindi pa dito natapos. Sa verse 16, sinama rin dito, banggitin, yun yung kalasag ng pananampalataya. The shield of faith. Para saan natin gagamitin itong shield? By shield, pananggalang yan. Lalo na sa mga lumang araw, di ba, pag may mga arrows, may mga darts, flaming darts, ay hinaharangan yan ng shield. Kaya kasama mga lahat na ito, taglayin ninyo ang kalasag na pananampalataya na sa pamamagitan nito, itong kalasag na ito, ay yung masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama, flaming darts ng kalaban, flaming darts of the evil one. Ang flaming darts na yan, masakit yan kung umabot sa atin, kung tumama sa atin, maaari tayong masugatan, maaari tayo sabihin natin magkaroon ng mga pasa at anuman. Yan ay yung mga temptasyon o mga pagdududa na binubulong ng masama, binubulong ng evil one. Pag tayo'y udyukan sa mga temptasyon, nadadala tayo. At kung tayo rin ay binigyan ng kahit sabihin natin isang binhi ng pagdududa, nanghihina tayo. Kaya kailangan natin yung shield. I-shield natin yung ating tenga, shield natin yung ating mga mata, shield rin natin yung ating mga bibig, ating mga puso, ating mga kaisipan. Ang shield na ito ay shield of faith, pananampalataya sa ating Diyos. At lastly, nabanggit dito sa verse 17, yung helmet of salvation. So meron na sa katawan, may baluti sa katawan, meron para sa paa, meron para sa ating mga kamay, yung shield, at lastly, meron tayong helmet of salvation. At hindi lamang yan, aside sa helmet of salvation, aside sa kalasag sa ating kamay, sabi rin doon, sword of the Spirit. Meron tayong espada. So meron na tayo pang defend, meron pa tayong pang offense. Yan ang sabi nga dito, the sword of the Spirit, sa verse 17. Taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak na espiritu na siyang salita ng Diyos. So ito yung salita ng Diyos. Ano bang ginagawa ng helmet? Pang-protect sa ating ulo. Ang salita ng Diyos ay nagpapatibay sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng kaalaman sa salita ng Diyos. At sabi rin doon, yung tabak ng espiritu. Ang tabak, ito ay hindi lang ito pang salag, kundi ito ay pang-offense. Hindi mo pang-offense, pang-offense. Diba? So dito, ngayon, nalalabanan natin yung mga kamalian, nalalabanan natin yung mga pagdududa, nalalabanan rin natin yung anumang atake sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lamang na tayo natututo dahil meron tayong helmet, kundi meron pinanlalaban natin sa mga maling katuruan, sa mga pagdududa at anuman, yung salita ng Diyos. So kung tutusin, kumpleto yung balutin natin, yung armor na pinibigay ng Diyos. Yan ay mga means of grace. Gagamitin natin yan, available yan. At ang bawat mananampalataya ay dapat ginagamit yan. Hindi tayo kaya ko to. Parang pwede na sa akin, suntok sipa lang. Hindi ganun. Tandaan natin, digmaan yung pinipicture sa atin dito. Mahirap nga naman, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, na ikay pupunta sa digmaan, yung suntok sipa lang yung gamit mo, kalaban mo may baril. Kalaban mo may mga iba-ibang armas. Hindi magiging patas, parang pain ka lang ng ganun. Kundi, as sabi sa atin dito, dahil ang ating pakikibaka ay kalaban. Tayo lalaban sa ating sa evil one. Kailangan natin ng mga baluti. Kailangan natin ng armor. Mula sa paa hanggang sa ulo, meron tayong kalasag at meron tayong tabak. Kompleto tayo. At yan ay kompleto dahil pinoprovide yan ng Diyos sa bawat mananampalataya. So, ang unang punto sa atin, ang pagmamahal natin sa Diyos, the love for God, it produces zeal for us to use upang gamitin what God is providing. Ano ba yung pinoprovide sa atin ng Diyos? Maliban sa mga physical at material na provision, pinagkakalooban rin tayo ng mga provision para sa ating kaluluwa.
Yan yung means of grace. At yan nga dapat yung ating sinusuot. Binabalot natin yung ating sarili sa mga means of grace na yan. Believers should take up arms with confidence as it is from God. Bilang mananampalataya, aside sa suotin natin yan, meron tayong tapang, meron tayong kumpiyansa sapagkat ang mga means of grace na yan ay mula sa Diyos. Hindi yan mula sa tao. At kung yan ay mula sa Diyos, at ikaw ay isang anak ng Diyos, mananampalataya na kay Jesus Kristo, ikaw ay magtatagumpay. Aalalayan ka, gagabayan ka, at pagpapatibayin ka ng mga means of grace na yan. Lalahanin natin dito, lalo na sa verse 18, sabi dito, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa mga bagay na ito ay magiging handa na may buong pagtatiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ang unang utos o yung charge ni Pablo dito sa atin, sa English, is keep alert with all perseverance. Basahin ko yung English counterpart para makita natin. Ephesians chapter 6 verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Tayo pinagkalooban ng armor. Susutin natin. I-ready tayo nito. At ang unang charge nga sa atin is to that end keep alert. Maging tayong alert. Kasi wala naman silbi, kahit nakasuot tayo ng armor, tulog naman tayo. Walang benefit sa atin yun. Di ba parang ikutan lang tayo ng kalaban sa likod, o di kaya nanakawan na tayo, hindi pa natin alam. Pero sabi niya dito na Apostol Pablo, keep alert with all perseverance. Tayo magpa-persevere, magpapagal. Ibig sabihin ng pagpapagal sa harapan ng paghihirap, pagdurusa, tayo ay magpapatuloy. Magpa-persevere tayo. Kaya ito yung unang charge ni Apostol Pablo sa atin. Keep alert with all perseverance. Ang bawat mananampalataya, we are made ready through the whole armor of God. At ready tayo, handa tayong maglakad, magsalita, kumilos, at marami pa ibang activities. We walk, we talk, in our thought and in our action para sa kaharian ng Diyos. Binigay sa atin salita ng Diyos sa ating ulo, yung helmet, sa ating kamay, sa ating tabak, sa mga pananggalang, laban sa mga pagdududa at temptasyon. At meron din tayong katotohanan, yung sa ating sinturon, pananampalataya, yung ating breastplate, at yung shoes natin, the gospel. We are made ready in action. Hindi tayo yung naka-steady lang, hindi tayo idle, hindi tayo yung tulog. At ang ikalawa ng utos ni Apostol Pablo dito, making all supplication for all the saints. So aside sa naka-ready tayo, nagpapagal, gising, at tayo ay kumikilos ayon sa salita ng Diyos, tayo rin ay nananalangin. At ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa ating sarili, as sinabi ng Apostol Pablo, for all the saints, sa lahat ng mananampalataya. Ang mga mananampalataya, tayo ay pinagpapatibay, we are made strong and ready for the battle. We are made strong for the battles as these are not won, yung mga battle na ito. Hindi naman yan na ipapanalo by being superior in might or in mind. Walang battle kailanman na napanalo ng, sabi natin, spiritual battle, tutukoy ko, na naipanalo ng kung sino yung matalino at sino yung malakas. Ang spiritual battle ay napapanalo sa pamamagitan ng banal na spirito. Hindi sa ating sariling kakayanan. Kahit pinagkalooban tayo ng mga pananggalang, yung shield, yung kalasag, kahit pinagkalooban tayo ng tabak na salita ng Diyos, napapanalo pa rin ang mga laban na yan sa pamamagitan ng banal na spirito. Kaya kung papansinin natin, marami siguro yung pinuspos na talino sa salita ng Diyos, pero nagagamit nila sa maling kaparaanan. Hindi yan nagdudulot ng tagumpay, kundi lalo pa nga, nagdudulot yan ng
sabi natin, ng pride sa sarili. At hindi ganito yung sinasabi ng Apostol Pablo sa atin, kundi tayo ay manalangin. We making all supplication for all the saints. At kasama tayo dun. Ipanalangin natin yung ating sarili. Dahil totoo nga mahirap yung mga flaming darts ng kalaban. At hindi lamang yun, dahil nga totoo, ang mga flaming darts ng kalaban, ito mahirap, masakit, at mahirap sabihin natin, pigilan. Kailangan natin ng whole armor at ng panalangin. We are made strong sa pamamagitan ng panalangin. At tayo ngayon umaapila sa banal na Espiritu upang tayo pagtibayin. Pagamat yes, nandiyan yung mga means of grace. Ginagamit natin yung mga means of grace. Sinusuot natin yung lahat ng yan. But without prayers, baliwala yan. Yan ay sabihin natin na na dagdag lang sa resume siguro natin yan. Kung wala ang panalangin at wala ang pagsusumamo sa banal na Espiritu, hindi naman yan aabot sa langit. Ang panalangin niya, ito yung paraan upang tayo ay nakakalapit sa Diyos. Diba tayo tumatangis? Binibigay natin, we make known yung mga kahilingan natin at kahilingan din ng iba. Yan ay pagpapatibay ng bawat isa. At binabalik tayo ng Apostol Pablo sa kaisipan na hindi dahil sa ating sariling gawa. Kundi tayo, ang bawat mananampalataya ay sumasalalay lamang sa gawa ng Diyos. Ay yung pinagkaiba natin sa mundo. Mundo, di ba? Kung ano meron sila, doon sila sumasandal. Yaman, talino, kalakasan, at kung hindi man nila makuha yan, ay binibili nila yung mga bagay na ganyan. Ngunit tayo, ang ating kumpiyansa, ating tiwala ay nasa Diyos. At ang ikalawang punto dito, hina-highlight sa atin ng Apostol Pablo. Balikan natin yung verse 18. Sabi ko na naman sa English. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. 4 na beses nabanggit yung all, yung lahat. So, ibig sabihin, pag inuulit-ulit yan, may emphasis dyan. Nagbibigay si Paul ng emphasis, hina-highlight niya na punahin natin bakit ko inuulit-ulit yung salita na yan. At all times, with all prayers and supplication, all perseverance, and for all the saints. 4 ng all yung kanyang ginamit. At yan ay umiikot do sa panalangin. Yan ay umiikot sa panalangin. Supplication is our making our request known to God. Pinapanalangin natin na, Panginoon, magamit nawa ang aking sarili at ng aking kapatid at ng iba pang mananampalataya yung binibigay ninyo na means of grace, yung available means of grace sa kanila, magamit nila at sila nga inyong pagtibayin. Sila inyong gabayan. Nagaya nawa ng paggabay ninyo sa akin dahil kailangan ko rin ng paggabay. So nandun parang pinapakita ni Apostol Pablo na meron tayong kaisa sa isipan. As much as we need prayers, they also need prayers as well. As much as kung ano gusto natin, pinapanalangin natin para sa ating sarili, upang tayo makatayo na matibay, matatag, yun din nawa yung mangyayari sa mga banal. Sila makatayo din na matatag at matibay. So one thing na nandyan yung mga means of grace. Another thing yung ginagamit. But another thing yung pinapanalangin. Ang mga naway gamitin at pagtibayin sila. Kaya ang hamon sa atin, unang-una, base dito sa hinighlight ng Apostol Pablo, yung 4 na all. Ang hamon sa atin, are we praying at all times? Yun siguro yung sinabi, no? Tayo ba'y nananalangin sa lahat ng pagkakataon o panahon? We constantly need prayer as we use the whole armor of God in our spiritual struggle. Lahat tayo ay may struggle. Lahat tayo ay meron struggle, hindi lang physical, hindi lamang material, kundi lalo na sa larangan ng kaluluwa, sa espiritu. Lahat tayo ay may struggle dyan. Hindi madali ang buhay mananampalataya. Wala siguro sa isa sa atin na walang struggle. Tama po ba? Sino po walang struggle sa atin? Oh, definitely ngayon pala nag-struggle na.
Pero, pero totoo yan, realidad ng buhay mananampalataya yan. Struggle, hindi nawawala sa ating buhay. Hanggang sa huling hininga natin, na doon nga yung pinakamabigat na struggle sa ating deathbed. So we constantly need prayers. Kailangan natin parati ng panalangin. Habang ginagamit natin yung whole armor of God na kanyang minimade available para sa atin, laban sa mga struggle, sa temptasyon, sa pagdududa, tayo pa rin ay manalangin. Sabi nga ni Richard Coken, komento niya dito, we don't need a complicated battle strategy. We just need a simple commitment to prayer. Nandun dapat yung commitment natin sa panalangin. Hindi para sa atin yung mag-strategize, kundi ang utos sa atin ng Apostol Pablo, kaya nga binanggit niya dito sa verse 18 ng chapter 6 sa Ephesians, ay nandoon yung kanyang paghamon. Bagamat nandyan yan, available yung means of grace na yan. Nananalangin ba tayo at all times? Pinapanalangin ba natin yung iba at all times? Dahil sumatotal niyan, ang pinakamahalagang aspeto ay ang commitment sa panalangin. Gaya na akin nasabi kanina, kahit suotin mo pa yan, kahit ilan pa sigurong armor yan, kung wala kang panalangin, ay baliwala yung bagay na yan. At kung sino man ang nananalangin sa atin, siya definitely ay nagsusuot din ng armor of God. Walang ni isang nananalangin na hindi nagsusuot o gumagamit ng mga means of grace. Pero hindi lahat na gumagamit ng means of grace ay nananalangin. Ito yung sabihin natin nakakalungkot, nakatotohanan. Maaaring sabihin natin, everyday, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi siguro tayo pumapaling sa ating daily reading. But unless we have prayer life, yan ay maaaring sabihin natin, dumagdag lang sa kaalaman mo. Pero hindi ka naman nailapit sa Diyos. Kaya naman, nung makipagtagpuan tayo, above all, aside sa gumagamit tayo ng mga available means of grace natin, tayo ay nakikilala bilang tao ng panalangin. At ang ikalawang hamon dito na pinibigay sa atin ng Apostol Pablo, di ba, pinakita na sa atin, na dyan na yung mga means of grace para sa atin na ating susutin. Nariyan na rin yung charge na tayo manalangin sa lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon. Kaya ang ikalawang hamon sa atin ni Apostol Pablo, sa pagpapanalangin, ano ba yung hinahangad natin? Kasi kung tutusin, di ba, pwede na tayo siguro huminto. Nandiyan na yung means of grace eh. Isusot na lang. Ipapanalangin natin sa ating sarili at yung kapwa. Kaya ngayon, ano yung laman ng ating panalangin? What do we seek to pray for? Ano ba yung gusto mo ipanalangin? Para sa iyong sarili at sa iyong kapwa mananampalataya. Sapagkat, ang realidad ng buhay Kristiyano, bagamat sinusot natin yung means of grace, tayo'y nananalangin. May mga pagkakataon pa rin na sabi nga dito, many prayers comes from a cold heart, malamig na puso. Parang pag sinabi na cold-hearted, parang walang pagmamahal, walang amor, di ba? Parang gagawin lang dahil kailangan, napipilitan. Wala talagang concern sa iba. Baka nga mamaya wala rin concern sa kanya sarili. Yung panalangin niya, it comes from a cold heart. And also, many prayers are done mechanically. Diba? Parang kahit nakapikit, kahit siguro subconscious. Alam niyo yung automatic, meron parang template default prayer. Parang out of the pocket na papanalangin. At many prayers have vain expectations. Mamaya, yung hinihingi naman natin ay imposible. O yung hinihingi natin, hindi ito pang-Kristiyano na pananaw. Kaya ito yung hinahamon sa atin. Huwag natin gawin o huwag natin gamitin yung kasangkapan ng biyaya ng Diyos, yung mga means of grace, para sa mga makasalanang ends, sa mga layunin ng kasalanan. Kaya sinasabi muli ni Apostol Pablo, positively gamitin natin yung means of grace, tayo manalangin upang mapagtibay ang pananampalataya, upang maihanda tayo sa gawain ng Ebanghelyo. At negatively, hindi yan gagamitin para sa sariling kapakanan ng kasalanan. Kaya isang lesson na makikita natin dito, our prayers must not be engulfed by yung feelings. Minsan kasi, nananalangin tayo, di kaya yung mga kaisipan natin ayon sa mga karanasan natin.
Halimbawa, masaya ako ngayon. Nagbabago-bago, nagpa-fluctuate yung ating mga feelings, yung ating mga emosyon. Kundi, ang panalangin natin dapat ay pinagpapatibay, pinapalakas, empowered by the Holy Spirit. Kasi siya muli, lahat naman ng means of grace na yan ay binabalik ulit. Yan ay ministeryo ng Banal na Espiritu at binabalik tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. We pray in accordance with the truth of the gospel of God. Tandaan natin, ano ulit yung nilagay natin sa ating ulo? Yung helmet. At ano yung nilagay natin sa ating kamay? The Word of God. So babalik tayo sa Word of God. Ang ating mga panalangin ngayon ay sumasalamin sa mga katotohanan ng Word of God, salita ng Diyos. At kailanman ang salita ng Diyos, ang layunin niyan ay para dalhin tayo sa harapan ng ating Panginoon. So let us immerse ourselves with the Word of God, commune with God, so we can know and offer supplications and prayers for other believers elsewhere. Dahil kung hindi tayo na-feed ng Word of God, para sa atin, bakit ako mananalangin sa iba? Hindi ba? First and foremost, ako may kailangan ng panalangin. Hindi pagpapanalangin ko lang sarili ko. Pero ang salita ng Diyos, sabi niya dito sa ating teksto, sa mga banal, ipanalangin natin all the saints at all times. Hindi man natin alam yung itsura, hindi man natin alam no, yung mga circumstansya nila. But generally, we must pray. Dahil hindi lamang tayo tinubos, hindi lamang tayo yung may access sa means of grace, at hindi lamang tayo yung kailangan ng panalangin. Tandaan natin, no, kung meron tayong kaisipan ng paglilingkod, at ang kaisipan ng paglilingkod na kagaya ng Apostol Pablo, na kagaya ng ating Panginoon Kristo, ang kanilang nasa isip ay higit ang iba kaysa sa sarili. Kaya we must have that duty to pray, not only for ourselves, but also for one another. Pero ang tanging may papanalangin lamang natin, hindi tayo makapagpanalangin kung wala tayong salita ng Diyos. At hindi tayo makakapanalangin kung hindi natin ginagamit yung mga kasangkapan ng biyaya. At walang effect yung mga yan kung hindi yan dinadaan sa totoo, sincero na panalangin na nagbibigay ng pagmamahal o concern para sa iba at sa kaharian ng ating Diyos. So ito po yung yung part ko na lesson sa atin sa hapon na ito. Sana na ma-motivate tayo na ang panalangin ay hindi na natin ginagawa para sa ating sarili o baka mamaya sa mga kakilala lamang natin, kundi ang panalangin ay higit pa, lampas pa sa apat na sulok ng lugar na ito, kundi lalo pa, tandaan natin na merong ginagawa sa kaharian ng Diyos hanggang ang huling tupa ay maipasok sa kanyang kaharian. So we must also pray yung kingdom concerns, we pray yung mga gawain sa ibang lugar, we pray for our brethren, and we also pray for ourselves personally. So ito yung mga, sabihin natin, tiers or levels ng panalangin. Mas doon tayo sa mas malawak muna bago with less and less of ourselves. Okay. Tandaan natin, gamitin natin parati ng mga available means of grace. Libre naman yan, wala naman bayad yan. Gamitin natin. At hanggang sa pinagkakalooban pa rin tayo ng mga means of grace na yan, gamitin natin. Sino makapagsabi, malay natin, ilang years from now, kagaya na rin tayo ng mga ibang lugar na bawal na. Halimbawa, yung salita ng Diyos, bawal na yung pagtitipon ng mga mananampalataya. So, habang available yan ay pagpapatibay, yan ay pag-equip sa atin, laban sa mga pagdududa, laban sa mga temptasyon, at lalo pa para sa panatagan, kapayapaan at pagpapatibay ng pananampalataya. Okay, may mga, po ba? May mga katanungan or sharing? Hindi po. Means of grace din, yung fellowship, yung pag-uusap, means of grace din po yan. At yung sharing natin. Pag wala ka pong pinagdadaanan, hindi ka nakikipag-bigno sa sarili mo, na maganda ang laman ng prayer mo. Alam naman po ng Lord yun. Pero pag nasa panahon ka po ng pakikipag-bigno sa sarili mo, paano po mababalansin yung prayer? Siyempre po, hindi mo naman naitatago sa Lord kung ano po yung nasa sa puso mo. Pwede rin po ba yun na kung ano po yung laman ng
puso mo, dadalain ng matatang. Kaya yung papuri, ano tawag doon? Yung kabutihan sa kapwa mo kung nasa panahon ka po ng struggle. Right. Paano po yun nababalanse? Eh, hindi naman po yun ang laman ng puso mo. At alam naman po ng Lord yun. Like, ano ba po, balik ka. Alam po ng Lord yun. Alam po ng Lord na napupot ka. So, paano mo po yun maibabalanse na hindi po yun ang lalabas sa panalangin mo? Eh, Lord po yun, alam naman po niya yung laman ng puso mo. Ikaw, sa mga panahon na halimbawa, no, parang ano ba tawag doon? Against your will. Parang, kuwari galit ka, di ba? So, sabi nila, mag-sorry ka na. Hindi na sila galit. Hindi. Para balansin yan, di ba? Kuwari, napopot tayo. Pinapalalanan tayo ng salita ng Diyos parati. Na kung ano man, yung mga bagay na ganyan, yung kinapuputan mo, yan ay dapat na lalo mong i-deal sa Diyos na o Panginoon na nawa ay paliwanagan or maliwanagan ako sa nararamdaman ko. Alam kong ito'y hindi tama, bagkus dapat habag yung nakikita sa akin, biyaya yung aking nasasalamin. Nawa i-deal mo ako sa bagay na ito. Na sa ganun, ako'y nakakalapit sa iyo sa panalangin na mayroong puso na dalisay at hindi nababalot ng kapuotan. Ano kasalanan po at mali na ibulalas mo sa harap ng Panginoon? Hindi, tama lang na yung, kasi alam naman ng Diyos, diba, kumari, napopot ka. Pero ang panalangin natin dapat is for God to deal sa atin yung mga bagay na hindi tama. Ang lapit natin sa Panginoon, hindi naman natin matatago yan, kundi yun yung petition natin. Tapos hanggang sa na-deal sa atin ng Panginoon yan, magkaroon tayo na ayon din sa kanyang salita, magkakaroon tayo ngayon ng puso na bukal para ipanalangin kung ano yung best para doon sa sabi natin, kinapuputan natin. Nawa, Panginoon, ay i-deal mo ko sa bagay na to. Alam ko ito hindi pleasing sa iyong harapan. Maaaring ito ay kasalanan, ngunit ito yung aking nararamdaman. Nawa, itwid mo ako sa bagay na ito at magkaroon ako ng pagmamahal, compassion doon sa sabi natin sa kinapuputan. Para binabago tayo in one way. Part yan na sanctification natin. Binabago tayo, dinidil sa atin. Baka mamaya magagalitin tayo, so dinidil sa atin yung part na magagalitin. Baka mamaya kulang tayo sa sabi natin, no, sa pagmamahal sa iba. Yan, dinidil rin sa atin yan. Kahit sabi natin, ano man yung legitimacy, yung legit man na tayo mapuot, yun ay dinidil pa rin sa atin. At ang gusto ng Diyos ay umusbong sa atin ay biyaya at habag, mercy and grace, para ilapit na rin natin sa Kanya sa panalangin kung yung object ng ating sabi natin kinapuputan. Kasi tandaan natin, sumasandal tayo sa Diyos na matuwid, sumasandal tayo sa ating Diyos na banal, at gagawin niya yung tama. So kung hindi man, sabi natin, hindi man niya kalooban na baguhin yun, yung taong yun ay mananagot pa rin naman sa harapan ng Diyos. Pero ang gusto niya ay ipanalangin natin din yung mga bagay niya. Kaya ano mang kinakainisan natin. O di kaya hindi tayo, sabi natin hindi tayo sumasangayon, nilalapit pa rin sa prayer. Sa kasaysayan, kahit sabi natin sa kasaysayan ng mananampalataya, maraming maging example ng hindi talaga nagkakasundo. Yung sabi natin, yung kinakatigan nila ng mga doktrina. Pero ganun pa man, nilalapit nila bawat isa sa panalangin. Yan. So doon pa lalo nakikita na sila ngay tunay na nasa kaharian ng Diyos. Bagamat meron silang hindi pagkakasundo, away pa nga kung tutusin dahil sa hindi pagkakasundo niyan. But nonetheless, they pray for one another. Yung bagay na mga pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos yung kanilang pinapanalangin as God deals with them personally. Ayan po. So siyempre very general lang naman ito. Pero ganun pa man kung ano yung legitimacy noon, ay idulog natin sa panalangin na i-deal tayo, tapos mahabag sa iba. Yan. First and foremost, siyempre, ayaw naman natin na baka mamaya puro anghang lumabas sa panalangin natin. Hindi yun kailanman na magiging kaaya-aya, mabangusamyo sa harapan ng Diyos. Kung hindi, sabi nga niya, di ba, hindi naman sacrifice yung kailangan ng Diyos, kundi habag at biyaya. Ayun.
So yun sana yung umusbong sa atin. Ayun po. Mahirap, pero part yan ng dealing sa atin sa mundong ibabaw. Pero tanda natin yung Kung kayo po ng parang sumbong lang kayo, prayer din po ba? yung sumbong kay Lord, ano yung ibig sabihin? Sumbong lang kayo para Tulpo. Nasasaktan na pa. Wala kang mas mainam na sa Lord ka nagsasabi ng lahat ng yung pinagdadaanan. Yung prayer din po kayo. Yung parang nagsusumbong ka lang. Walang formal prayer kasi pag kunwari, may tinuro naman po sa Matthew ng pamamaraan. Kung magsus... Nagulalas po po, ganyan. Parang nilalabas lang. Nagsumbong na. Magkwento po rin po ba ang prayer? sa paglalabas ng sama na loob, definitely mas maganda sa ating Panginoon kaysa sa ibang tao. Kasi kung naglabas tayo ng sama na loob natin sa ibang tao, ang mangyayari dyan, yung pinagsumbungan natin, sasama na yung sa kabila. Baka mamaya mag-cultivate pa ng bitterness, ng anger, which is ayaw natin. Diba? So ngayon, dalawa na kayo ididil ng Diyos dyan. Mas maganda na, na tayo yung ilabas natin, yung sa loobin natin. Alam naman ng ating Panginoon yan. Prayer po ba tayo? Pwede naman tayong lumapit. Hindi, pwede naman tayo lumapit sa ating Diyos. Lalo na, di ba, what a friend we have in Jesus. So alam niya. Siya yung dapat natin lapitan first and foremost. Kuwari, no, may mga ginawa sa atin. Tapos na-inbitter tayo, nagalit tayo. First thing to do would be, lumapit sa Kanya sa panalangin. Lord, tulungan mo ako na magtimpi. Nawa, pigilan mo ang aking, sabi natin, ikikilos ko. Baka mamaya, maging regret pa sa atin yun. Kasi tanda natin, ano man yung sinabi natin, hindi na natin mababawi yung bagay na yun. Kundi ipanalangin, sabi nga sa atin na ating Panginoon, pag dumating yung mga circumstansya na ganyan, ipanalangin natin at ang banal na Espiritu magbibigay sa atin ng mga pangungusap to deal yung sa ganung sitwasyon. So first thing is lumapit tayo sa panalangin and to plead for the Holy Spirit to guide us. Ayan. So alam naman ng Diyos yung pangyayari niyan at yan ay pinapadaan niya sa atin, sa kanyang mga anak, para sa ating kabutihan. Sanctification pa rin yan. Hindi man natin gusto, hindi man natin mapili, pero yan ay kailangan natin. Yan. So kung magagalitin tayo, dinidil tayo. Sige. Sige pa. Ano po lang, sa report po ba hindi practice yung fasting? Yung prayer and fasting? Pag-ayuno, fasting. Prayer and fasting. Kasi dati desire ko na tayo yung parang kinaang sa akin talaga prayer and fasting. Nanalangin ka na. Sweet ka na. Skip na meals. Araw ka hindi ka kain. Sa reform ay Sa reform fast eating. feasting. Prayer. Ano siya, may value talaga. Kasi ang fasting naman, di ba, yun yung concept na i-skip natin, yung mga sabi natin, mga pagkain, mga ganon, para mas marami tayong oras manalangin, mas matuon tayo sa panalangin. Yun po yung binibigay na value, benefit ng fasting. Pero sa isang banda, no, at para balansehin natin yung both camps, para balansehin natin. Number one, negatively, yung fasting, hindi naman ito, sabi natin, dahil nagpa-fast tayo, na ilalapit tayo. Hindi ganon. At hindi rin naman ibig sabihin na dahil kung hindi tayo nagpa-fast, hindi tayo na ilalapit. Kundi, ang totoong paglapit sa Diyos ay regardless yung sa mga externals natin na ginagawa. Halimbawa, nagpa-fasting ka man o hindi, pero sa ating communion sa Diyos, yung ating paglapit sa Kanya, yun ay na may measure ng ating katapatan o di kaya yung sabi natin sincerity o di kaya yung based din sa pagkakaunawa natin at yung laman ng ating mga ipapanalangin kung saan ba umuusbong ito. So, may value ang fasting, definitely. Pero yung fasting in that sense na kailangan natin mag-ayuno para makalapit, ay sabihin natin medyo may kailangan baguhin sa kaisipan doon. Sa Old Testament, si Moses,
fasting siya ng 40 days. Sa New Testament naman, si Ating Panginoon sa Kristo. fasting din sa 40 days. So, parang sila nag-August. Ah, 40 days, di ba na nakakayanin yung gano'n katagal? ay, ang hirap nun na nandun sa... Nakakayanin. Pero ano kung nangyayari? Okay. Sige po. Yung mababahagi ko doon na katuruan, ang sinasabi kasi na sabi natin, although diba, ginawa natin Panginoon, ang sinasabi na ugnayan kay Kristo, yung ating kasama sa union in Christ, hindi ibig sabihin na gagawin natin yung mga ginawa natin Panginoon o di kaya yung mga pinagdaanan niya. Kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon, yung siya yung cause, nagkakaroon tayo ngayon ng motibasyon. Ibig sabihin, hindi tayo magpa-fast na kagaya niya upang makalapit tayo sa panalangin. Kundi tayo ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng ating Panginoon na tayo ay nakakalapit sa panalangin. Again, going back, may value yung fasting, pero wag natin isipin na yun yung means or mode para makalapit. Ayun, may value yun. Baka mamaya, pag yung prayers natin, ang laman na, matapos na to para makain na. Kasi sa Pentecostal, yung mayroon practice, matagal na meron silang make na pinag-pwede nila magbabas. Nasamahan ng fasting, 1 day, 2 days, Oo. Totoo, may mga ganun na sabihin natin gawin, no? Pero minsan kasi na-emphasize, parang nangyayari, kami nag-fast. Parang ang dating isa, parang mas banal kami kaysa sa inyo. Yan yung hindi tamang kaisipan din. Ayan. So, pero maganda na matuon tayo sa panalangin, with or without yung fasting itself. Pero again, may value yan. Physically, may value naman yun. Ay, sige. Ha? Never dapat any boasting o pagmamataas kung may mga. Huwag natin isipin na mas banal tayo sa iba kasi nag-fasting tayo. Una magkasunduan ba po, kami ni sister, tapos mayroon po talaga kami dito pinapanalangin. Nag-usap kami na gantong araw kami lagi, gantong oras kami lagi mananalangin. Ano po ba? Parang prayer chain. Hindi, kasi kung ganitong oras, di ba? Yung ganitong oras para prayer chain. Tuwing kasi katulad ko sa, sorry, 3 o'clock yan or 6 o'clock. May usapan. May ano ba? Nakikiramdam tuloy ako sa paligid. Sabihin ko sana, tuwing alas 3, nalatag ka ng harap ka sa meka. Hindi. Dahil reform naman, ay ano naman daw, ibang oras naman. Okay naman din yun. Maganda naman na magpanalanginan. Nga lang siguro, mas maganda na wag tayong matali. Baka mamaya kasi, na-miss out ko yung sabi natin, alas 3 o'clock habit. Na-miss out ko to. Baka mamaya doon tayo natutuon. Na-miss out ko to. Baka parang unfaithfulness sa prayer na yun. Hindi, wag tayong kasi magiging tayong legalist na. Dahil sa ganitong oras, ganito tayo, ipanalangin natin sa ganito, dahil sa ganito. Kundi meron tayong open line, diretsong sabi natin, linya na nakakalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng anak at sa gabay ng Banal na Espiritu anytime, anywhere. Yun nga isang pribileyo ng anak ng Diyos. Okay naman na mag-set kayo ng time kasi pagpapalalahanan din yon. Na sabi natin, 3 o'clock habit. Ipanalangin ko si sister ganyan. Ito yung reminder sa atin. Pero hindi ibig sabihin na on that time lang mismo. Maganda pagpapalala yan. Kahit nga, sabi natin, naalala natin yon, huwag na natin hintayin yung 3 o'clock siguro. Kung meron naman tayong oras ay panalangin. Ayan. Ano lang yun, parang reminder para maalala na. Yes. Yung food ba talaga Kailangan postura. Okay, sige. Sa posture ng panalangin, wala naman po talagang prescriptive kung paano yung postura. Wala nabanggit sa Biblia. Sabi lang naman, di ba? When you pray like this. Di naman nabanggit yung postura. Walang panlabas. Pero may value po na, syempre kasi kung nakapikit tayo, hindi natin nakikita. Baka mamaya nadidistract tayo.
O di kaya, nagtatry tayo mag-pray, baka mamaya, dating mechanical yung prayer, nanonood pala tayo ng TV, nagbabanggit lang tayo ng mga salita. Diba? So, maganda na kung matatanggal natin yung maaaring mga distraction sa atin, na bungad ng mga ng nakikita natin, naririnig natin, ginagawa natin, or baka mamaya, susubukan mo mag-pray pero nasa samgyup salamat ka, di ba? Parang ano naman, mga naaamoy mo, di ba? So itong mga bagay na to, kung maalis natin yung mga distraction, iwasan natin upang magkaroon tayo ng yung diwa natin, maituon natin. Matuon natin. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan, tamang focus, kumbaga, sa object ng prayer natin at ano-ano yung mga ipapanalangin natin. Isa siguro maging magandang helpful din is magkaroon tayo ng sabi natin tala, no? Ililista natin kung ano-ano at sino-sino pagpe-pray natin. Habang in the course of prayer, pwede naman natin i-dilat yung mata natin para baka mamaya kasi may nakakaligtaan tayo. Baka mamaya hindi naman natin sinasadya, di ba? Pero maganda pa rin na doon. Yun yung mga sabi natin peripheries para sa panalangin. Ayan po. Sabi po daw sa yung pagpupo daw po at sign daw po ng respect and humility. Yung Ganong postura ng panalangin. sign. Respect daw po and humility. Pag yung sign na gano'n, Ano siya eh. Kung hindi ko, kung respect and humility, siguro pwede natin ibigay sa kanila yon. Pero kasi walang prescribed na postura na panalangin. Tandaan natin first and foremost yung panalangin between us and God. Tapos kung meron tayong magagawa na yung matanggal yung mga distraction, gawin natin by all means. Kasi hindi natin, mahirap i-consider yung panalangin kung very distracted tayo. Sige, Juris. Sabi ko ba na mas effective yung prayer kapag marami yung nananalangin? Kasi parang sabihin mo, ay panalangin mo naman ako kasi may ako. Ay panalangin mo si ganito. Kumbaga, parang sinasabihan mo yung bawat tao na pagdasal. Kung pwede man naman siya pagdasal doon. Mas effective or ano po bang pinaka-sense na marami nagdadasal para kay isang topic or isang advice. Okay. Number one, hindi naman siya nadadaan sa dami. Kaya natin ginagawa, no, yung mga bagay na ganyan, para ma-make aware, alam nung tao kung ano yung papanalangin niya. Pero liwanagin natin na hindi yan the more the merrier, hindi yan paramihan ng text votes, kumbaga. Kundi ang pagpapanalangin natin ay duty yan, tungkulin, at sinasabi natin para alam nung isa na isama si ganito sa panalangin. Walang intrinsic value yung dami. Wala siyang sabi natin dami or di kaya dagdag. Pero ang binibigay lang natin doon is para aware yung tao kung ano yung mga bagay na dapat niya ipanalangin. Kuwari na lamang isang example, kuwari may sakit, yung malubhang sakit, papagalingin yun na Diyos kung yun ang kanyang kalooban, regardless sa dami ng nanalangin para sa tao na yun. Pero tungkulin ng lahat o di kakaramihan doon na ipanalangin yung tao na yun. Kasi nagsusumamo tayo sa Diyos na kung ang kanyang kalooban na pagalingin, nawa yun ang mangyari. In as much as gusto natin pagalingin niya siya, yun ang ipanalangin natin. Yan, so ano lang naman to, parang alam lang nila yung sitwasyon para sila ngayon ay dumulog sa panalangin, itaas nila sa Diyos yung sitwasyon ng tao na yun. So, pero wala siya sa dami ng panalangin. Ang panalangin, ano din yun eh, parang sinusubukan din kung totoo ba natin na ipapanalangin yung ating, based sa napag-alaman natin, o di kayo umabot sa atin ng information, ikikilusin ba tayo sa panalangin o hahayaan natin? Okay, so hamon din sa atin yun. Magandang gesture yun na pag-pray natin sa ganito dahil ganyan, o di kami kailangan siya. Magandang gesture yun. Ang hamon na lang is yung execution. Ayan. Thank you. Sige pa. Yung sa James na sabi, prayer of the righteous man. Okay, yung sa prayer of the righteous man, no? Okay.
Sa paglapit natin sa Panginoon, ah, ang pinapakinggan ng mga panalangin ay yung mga panalangin ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak, in a way, no, sila yung righteous person by virtue of faith in Christ. Dahil sa katwiran ni Yesu Cristo. Pinapakinggan at tinutugon sa tamang oras at kapanahunan yung mga panalangin na yun. To contrast, mahirap manalangin yung mga wala kay Kristo. Hindi yung papakinggan. Definitely, sila yung unrighteous men. Ang isang totoong mananampalataya dahil sa ugnayan niya kay Kristo at pananampalataya niya kay Kristo, ang kanyang mga panalangin ay nailalapag niya sa trono ng awat biyaya ng Diyos. In that sense, yun yung prayer righteous man. At yun ay tutugunin sa anumang kaparaanan na kalooban ng Diyos. Ngunit kung ang isang wala pa kay Kristo, kahit gaano kadami yung kanyang panalangin, kahit gaano kaganda yung mga panalangin niya, yun ay sabihin natin ng mga pananalita na puno ng kasalanan. Hindi po yung nakatakot sa pastor lang o sa mga Opo, ang lahat ng mananampalataya ay merong equal standing sa harapan ng Diyos. Walang, sabihin natin, walang powers. Yung pastor o nangangaral, hindi siya more privileged than others, lalo na sa larangan ng panalangin. Yung iba kasi napagawian, no, malapit, pastor, panalangin mo naman ganito. Parang dating mas malapit pa yung pastor sa Diyos, mas makapangyarihan. O malakas sa Lord. Ayan, hindi po tamang kaisipan yun, kundi ang bawat mananampalataya sila pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kung merong access yung isa, meron access ang lahat. Wala pong pribilehyo, o walang extra points, walang anything na more valuable yung panalangin ng pastor kaysa doon sa panalangin na isang mananampalataya. Lahat po yung may pantay-pantay. Kaya nga po, isa nga po ito sa battle cry, no, ng Reformation. Kasi tandaan natin, nung panahon ng kadiliman, ang panalangin, di ba malakas ang panalangin ng mga pare, di ba ng papa, kasi dumadaan parang may levels. Pero dahil nga, ang bawat mananampalataya, we are the holy priesthood. Meron tayo ngayon access sa trono ng biyaya at awa na hindi kailanman magkakaroon ng ladder sa pamamagitan ng mga institusyon ng tao. Ang bawat mananampalataya, anumang estado mo sa buhay, ikaw ay may access sa biyaya ng Diyos. At yan ay panalangin. Yun nga yung sabihin natin, nagbibigay din ng assurance sa atin na kahit sabihin natin ako ay ganito, ang Diyos ay ako'y nakakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. So walang extra value yung panalangin ng pastor or kasi naman. Ang totoong panalangin na isang mananampalataya ay dinidinig regardless kung ano siya. Okay. Ay. Okay, yung imprecatory prayer. Gahin muna ako, baka ma-imprecatory. Okay. So sa imprecatory prayer, ito yung mga panalangin, no? Na sabi natin, tanggalin mo si ganyan, parusahan mo si, o di kaya, something negative na mangyari nawa doon sa person. Yan yung mga imprecatory prayers. Ayan. Tandaan natin, lumabas yung mga imprecatory prayers na yun, most of them sa Psalm, Awit, David. Tandaan natin, sa Lumang Tipan, ang kanilang setup, the kingdom will rise and fall depending on the king. Diba? Kaya nga, pag bumagsak yung hari, nagkakalat yung mga tao. Dahil meron kalaban, dahil tandaan natin, Israel yung piniling bansa. At yung mga lahat ng hindi Israel ay kalaban kasi hindi sila sumasamba sa Diyos ng Israel. Kaya ngayon, ang panalangin nila, panatiling matibay yung hari at lahat nawa ng kalaban ng hari ay ibagsak. Ganun. Kaya karamihan ng mga imprecatory prayers ay sulat ni David o di ka kung sino hari, papupunta sa hari. Now, tayo nabubuhay sa bagong tipan. Tandaan natin, sa bagong tipan,
ang sabi ng ating Panginoon, ipanalangin ninyo kahit ang inyong mga kalakaway. Hindi naman kasi ang pinapakita dito na hindi tayo nakasalalay sa personal or person na hari, tao. At ngayon, dahil ginampanan yung krus, ang musmong dapat sa lahat mananampalataya, bagamat gaano man kasama yung mga imposition, yung nasa posisyon, ay dapat pa rin ipanalangin yung best para sa kanila. At ang best na yun ay sila'y makakilala sa Diyos na nakapagliligtas sa paraan. Kaya sabi nga rin ni Apostol Pablo sa Romans 14, di ba? Panalangin natin yung mga otoridad, yung mga may power, may kapangyarihan over us. Gaano man kasama yung mga tao na yun, ipanalangin pa rin natin sila. At sa ibang sulat ni Pablo, sabi nga rin niya, ipanalangin rin natin yung mga otoridad, gaya na lamang dito sa Ephesians chapter 6, na lahat na magampanan nila tungkulin nila at eventually naway sa kalooban ng Diyos, makilala nila sa pagliligtas sa paraan. Dahil tayo ay tinubos ng Diyos, tayo ay pinagkalooban niya, binayayaan niya tayo ng kanyang habag at biyaya, yun din naway makita sa atin. Ano man yung kalaban natin, tandaan natin na yung lumabas sa atin ay mercy and grace of God. Sa panalangin natin ngayon ilalagay na natin sa panalangin. Ano man yung pakiramdam natin o di ka tingin natin sa mga kalaban o tao man or kung sino man in mind natin, naway mahabag ang Diyos sa Kanya. Gaya ng habag na natanggap natin. Kahit sabihin natin na gaano man kasama itong tao na ito, gaano man nilalapastangan niya yung pangalan ng Diyos, gaano man sabihin natin na nagiging more damaging yung ginagawa niya for the cause of the gospel, nawa ay hindi pa maging huli ang lahat at magkaroon siya ng yung realization at na mauwi siya sa repentance and faith. Ayun, yun yung tamang ipanalangin. Dahil din, tandaan natin yung mga imprecatory prayers, tandaan natin ang ating Panginoon, siya yung avenger. Siya yung mag-avenge, siya yung magbibindikit ng kanyang pangalan. Sa anumang paraan ay hindi na natin saklaw yun, sa kanya yun. Tayo magtiwala pa rin at ipanalangin natin all people everywhere. Kaya nga, sabi natin Panginoon, di ba, naisin niya, wala siyang delight sa pag-perish ng mga wicked, nawa magdala sila sa repentance and faith. Kasama na yung mga kalaban ng Panginoon. Halimbawa, yung mga atheists ngayon, lalo na yung mga agresibo na atheists, ang dalangin ay makakilala sila, masumpungan sila ng biyaya ng Diyos. Ang panalangin natin, hindi yung kunin na sila ni Lord, hindi ganoon, kundi sila ay kahabagan ng Diyos. Ito. Kahit sino, kahit gaano man kasama, ano man yung ginagawa niya, ayun panalangin natin. Ayun yung sa imprecatory. Kaya I would not suggest yung imprecatory prayers para sa isang mananampalataya. Baka mamaya kasi, itong caveat dyan madaling magtago sa imprecatory prayers. Yung mga laman ng puso natin na kaputan, galit, madaling dalin or ipadaan sa imprecatory prayers. Kasi, di ba, panalangin, mukhang magandang postura yun Pero yung pala, sumasalamin yun na punong-puno tayo mismo ng kapuotan, kapaitan. Tinatago lang natin sa panalangin. Yun ang delikado doon. Kailangan i-deal din sa atin ng Diyos yun. Sige. Kaya hanggang maaari, iwasan natin yung mga bagay na yun. Ay, sige po. Yung patawa lang yun sa mga bata. Sabi, wala daw Diyos kasi nakikita mo ba ang Diyos? Nakikita mo ba gano'n? Hindi. Walang Diyos. Sabi naman yung bata, nakita mo ba yung utak mo? Hindi. Di wala kang utak. Nakita mo ba yung hangin? Wala kang hinihinga. Nakita ka na ba ng numbers? Sabi niya, paano daw yung sabi, it means
hindi naniniwala sa Diyos. Kala niya daw mga pinanak natin. Kawawa naman daw anak niya. Yung mga hymno nila Michael Jackson. Kasi yung mga Ayun. Sige po. May ano pa po ba? Additional na gustong itanong? Ay, sige. Ako, nagkakasala po ba tayo ng mga Christians when we pray na parang in a form of manifestation, Lord, I claim it in Jesus' name. Manifest. Siguro gawin sa'yo, manifest mo. proclaim Claim it na. Claim. Okay. Sa yung mga bagay na ganyan, I would also suggest na wag. Kasi lalo na sa pagkakagamit, lalo di ba kung paano ginagamit yung mga bagay na yan, manifest, claim mo yung mga ganyan. Ang nangyayari, may nilalapit ka sa Diyos, gusto mo ng validation. Whereas, dapat ang hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. Tsaka kung minanifest yung mga manifest na kakilim natin, di madudulot na ito spiritually good sa atin. Ang nangyayari ngayon is parang ang dating is pinapangunahan natin, yan, that's one, pinapangunahan natin yung Diyos. Tapos kung hindi yan yung pinagkaloob niya sa atin, may tayo. So wala siyang spiritual good sa atin. Pero ang turo sa atin is hanapin ang kalooban ng Diyos at matutong sumandal sa Kanya ano man yung Kanyang kalooban para sa ating ikababanan. Yan po yan. Kaya huwag tayo mag-claim. Hindi rin naman natin makiklaim kung ano man. Wala sa atin yun. Yung bagay na yun. Okay. Sige. Ayan. May nag-manifest yata ng ulan. Shower sa blessing. Sige pa ate. Pagka nag-pray ka dapat, pag nag-pray ka dapat, hindi lang mo na positive ka, nasasagutin ng Diyos. Kasi kung nag-aalinlangan ka, negative ka pa rin, di ba? Kapag kaya ko na nananalangin, kasi umaasa ka na andun yung pag-asa mo, na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Sa panalangin po, meron tayo, tama naman na meron tayong expectation. Ang expectation natin is, number one, ditinggin ng Diyos sa mga panalangin natin. Then number two, tutugunin niya sa kanyang kaparaanan. Regardless kung sabi natin in favor of or hindi doon sa ating pinapanalangin, dalangin natin parati na ano man yung mangyari, ano man yung maging resulta, una-una i-ready tayo para tanggapin yung tugon ng Diyos sa atin. I-ready yung kung sino man yung pinapanalangin natin na matanggap niya ang kalooban ng Diyos. And number three, ilapit tayo sa Kanya. Mas lalo pa tayo ilapit. Maganda man, o sabi natin, in favor man o hindi. Sabi natin, pagaling sa sakit, hindi man tayo pinagaling sa sakit, may ilapit pa tayo lalo sa Kanya. At ang last part na siguro nung panalangin na yun is, maluwalhati pa rin natin yung Diyos, ano man yung Kanyang pinagkaloob sa atin. So, marami pong mga mananampalataya before. Nasabi natin, terminally ill. Pinanalangin nila for sure na kung kalooban ng Diyos ay pagalingin sila. Pero kung hindi man, ay paano pa nila luluwalhati ng Diyos sa pinagkaloob niya sa kanilang karamdaman o natitirang mga araw. Nasa ganun ay mahikayat din yung mga mahal na sa buhay o yung iba pang mga mananampalataya kung paano nila luwalhatiin ng Diyos at gamitin siya nawa para sa kaligtasan din ng iba. So ito yung mga panalangin natin. Yes, we expect, but mostly more so ang expectation natin dinggin ng Diyos, ano man yung pabor na yan, ay mailapit tayo sa Kanya at maluwalhati natin siya. May handa tayo sa Kanyang pagtugon. Minsan kasi madali manalangin Madali ilapit sa Diyos yung mga gusto natin na ipanalangin. Pero ang nagiging problema ng maraming mananampalataya, hindi handa sa sagot ng Diyos. Kasi nandun sila, nakatone sila doon sa pabor, sa favor, di ba? Pag non-favorable result, di ba parang pagdududa, temptasyon, complaining, di ba? Tapos aside sa hindi sila handa doon sa sagot ng Diyos, hindi rin nila alam paano luluwalhatiin ng Diyos sa anumang kasagutan. Yung iba, kunwari pinagaling sa sakit, nawala na yung pagluluwalhati sa Diyos, magaling na Yung iba naman, kung hindi pinagaling, nauwi sa kanyang paglulugmok.
nasa yung kaluwalhatian pa rin na Diyos doon. So yun yung pag-pray natin on our own. Ayan. Okay, Sabi po, pasamantalahin na namin. sige po. About po dun sa pangungulit sa prayer po, katulad po nung isang byuda na pinukulit yung judge na tuloy yung ang isa nahabag po, sa acts po ba yun? Nahabag po yung so, kung sa ganun din po na wait na parang pangungulit ka sa Lord dahil gusto mo yung bagay na ipinapanalangin mo. Masalamat. Okay. Sa mga account sa Gospels, nandun yung di ba yung byuda. Tama rin. Sa panalangin natin kasi, di ba marami tayong pinapanalangin na kung tutusin, pinanalangin natin kahapon, pinanalangin natin in that sense, yun yung parang pangungulit natin. Lalo na kung mayroong urgency, na parang kinakalampag natin yung pintuan ng langit. Alam naman ng Diyos. Dahil lumalabas din doon yung ating concern doon sa ating pinapanalangin. Tama lang. Hindi siya, sabi natin, hindi naman mainis or hindi naman kasalanan na ipanalangin paulit-ulit, lalo na yung mga bagay na gano'n. Kundi lalo pa lumalabas doon yung ating, sabi natin, closeness, yung ating yung concern sa bagay na yun. Halimbawa, balik tayo sa may sakit. Time after time, di ba, ipapanalangin natin. Pinapanalangin natin yung may sakit. Kasi gusto natin, di ba, na pagalingin siya ng Diyos. Provide ng Diyos, kung halimbawa, lalo na nasa hospital, provide sila financially, materially, at pinapanalangin natin na naway matanggap yung kalooban ng Diyos, hindi lamang tayo, kundi sila rin. Tapos maluwalhati pa rin ng Diyos sa nangyayari na ito. Tama lang na time after time panalangin natin yun. Kasi dahil tayo bilang mga finite, dahil mga tao tayo, hindi pa natin siguro nakikita paano kumikilos o paano tinutugon ng Diyos. Tama lang na ipanalangin natin. Hindi yung kasalanan. Inutusan pa nga tayo na dalasan yung panalangin. Nakausap ko kasi ako Lord, sabi, huwag mo udyo ka ng Lord, alam niya ang ginagawa. So parang nagiging ano yun, parang minamanduan mo ba siya. So ginamit ko nga po yung balon na pinukulit siya. Oo, Naitanong ko lang. Pudyokan, sige. So, hindi ba yung context ng parang si salvation ng... Oo. Yun yung sense of urgency. Not only on the realm na physical, but more so do sa naway kahabagan mo ang tao na to siya maligtas. Ayun, hindi mo pipigilan. Halimbawa, tayo bilang mga magulang, pinapanalangin natin yung mga anak natin. I hope every day na pinapanalangin natin yung mga anak natin. Hindi natin tinitigilan ang Diyos. Naway kahabagan siya. Ganon din, historical example, ganon din yung ginawa ng nanay ni Augustine. Kinakalampag niya yung pintuan ng langit para lang mahabag siya sa kanyang anak. Dahil napakasama ni Augustine bago niya makilala Diyos. Hindi siya tumigil. Hindi tumigil ang nanay. At good enough, salamat sa Diyos, tinugon yung panalangin na yun. Kaya ngayon meron tayong mga pagpapatibay na katuruan dahil kay Augustine. Okay. So, wag natin, siguro yung nasa isip nung nakausap niyo na wag udyukan yung Diyos, hindi naman siguro manifestation na panalangin na nakalawag. Hindi naman siguro ganun. May tamang sense yung wag mo udyukan yung Diyos, lalo na halimbawa yung mga manifestation na panalangin o di kaya imprecatory prayers, mga ganyan. Ayun ang tamang wag mo udyukan na Diyos. Pero sa mga plea natin, yung pagsusumamo natin, lalo na sa mga nangangailangan at lalo sa kaligtasan, tama lang na dalasan natin. Sige pa, ano pa? May mga katanungan. Sige. Okay lang naman. Redeeming the time, kumbaga, habang nandito. Yan. So, pwede naman bago tayo dumako sa panalangin. Kasi, syempre, diba, yung mga pagbabahagi, yung sharing niya yan, at pagbibigay, diba, nagbibigay ako ng sagot at the best of my knowledge din, at saka experience. Part yan ng pagpapatibay natin. Okay, kung hindi ko naman po alam sagot, dati may nagtanong na, sinagot ko naman na hindi ko alam. Hindi po ako nahihiya na sabihin na hindi ko alam. Kasi hindi ko naman talaga alam. Okay, may ano pa?
Ikaw dyan. Yes. Ikaw nagtatanong. Paano ko dun sa ano, di ba ang isang mananampalatay, meron tayong privilege kay Lord sa prayer. Tapos, parang yung pinag-pray mo, parang tingin mo, walang response yun. Hanggang sa dumating sa punto na parang naiinis ka na. Hindi siya. Ginawa yung term na Hinawa. Hindi siya willing to wait. Nanghinawa na, napagod na. Parang dumating ka na sa punto na parang, bakit ganun? Kung may privilege ako kay Lord na mag-pray, bakit kada prayer ko, hindi niya tinutuloy? Lalo na urgency. Urgent, no? Teka lang. Pag nawa kayo manawa. Yung gano'n. Okay. Mahirap kasi, pag gagawa tayo ng sukatan, like yung halimbawa, nanawa, naalo. Mahirap kasi, pag gumagawa tayo ng sukatan, kailangan, parati natin alalahanin, ang Diyos ba'y nanawa na sa atin. Mula pa nung unang hininga natin, bago natin makilala ang Diyos, kahit ngayon nakilala natin ang Diyos, nakakagawa pa rin tayo ng bagay na nakakanawa. Diba? So, pero hindi tayo sinukuan. Pagkus, yan ay pamamaraan din para tayo hulmahin pa, may dinidil pa rin sa atin. Yan ay sanctification natin. Kung sabi natin kung sa kaisipan natin, no, nananawa tayo, dinidil niya tayo na yung pasensya, yung pagtitiwala, at yung pananampalataya natin mismo. Kasi, in a way, no, bakit tayo nanawa? Anong dahilan? Kasi hindi natin nakikita yung sagot. Baka naman hindi lang nakadilat yung mata natin, hindi lang tayo sensitive kung paano kumikilos ang Diyos sa ibang pamamaraan. Diba? O baka mamaya kasi, meron tayong ibang gusto, pero ang tugon ng Diyos ay ganito. Letter A gusto natin, letter B yung ginawa ng Diyos. Hindi rin natin nakita. Kasi nakapokus tayo sa letter E. So yung mga bagay na ganyan. At isa rin yan na sabi natin, no, pag nananawa tayo, it's high time yan to check yung pananampalataya natin. Ang Diyos ay nagtimpi, ang Diyos ay nag-forbear, diba? Nagtimpi sa atin. Much more ako dapat kung ano yung pinapanalangin ko, nagtitimpi rin ako habang pinapanalangin ko yung kasagutan sa panalangin. And so, hindi tayo matagpuan ng pananawa. Maraming bagay talagang nakakanawa. Tama ba yun? Yung conjugation, nakakasawa. Kailangan talaga bumalik sana eh. Ayun. Maraming bagay talaga na nakakasawa eh. Lalo siguro yun paulit-ulit. Pero ang tagal na, di ba? Parang wala eh. To the point na siguro, baka mamaya matempt tayo na hindi na lang natin panalangin. Wala naman nangyayari. Mga ganon. Pero, wala nang sinabi sa atin, ipanalangin yung mga bagay na yan without ceasing. Pero syempre tama naman na may hangganan naman yung mga panalangin natin. Pero patuloy natin pa rin isama sa panalangin hanggang maaari. May tamang hangganan yung mga panalangin. Pero ipasa Diyos natin pag umabot sa ganun. Ipasa Diyos natin. Tapos meron din kasi parang sa iba na dahil nanawa na siya, hindi ka pakiramdam niya. Siya ba ako talaga? Anak ba talaga ako ng Diyos? Kasama yan. Gaya doon sa ating napagbulay-bulayan. Yung flaming darts ng kalaban. Pagdududa, saka temptasyon. Lalo na sa panalangin, diba? Tagal. Parang nanawa na. Pinapakinggan ba talaga ako ng Diyos? Umabot ba talaga yung mga panalangin ko sa Kanya? Diba? Para paulit-ulit na lang. Ayan, another way yan for us to grow sa mga biyaya ng Diyos. Ang sabi niya sa atin, tayo magpagal, tayo magpatuloy, tayo manalangin. At tayo kasama sa pagpapagal yan, yung mga bagay niyan, yung hindi nagsasawa. Meron nga isang hymno na sabi niya doon, love that will not let me go. Na binanggit niya doon na anuman yung mga pinagdaanan niya, ang pagmamahal ng Diyos ay naroon
hanggang doon sa kanyang, sabi natin, lowest of low. Mula doon, it will blossom red. Ang ibig sabihin lamang doon is lalo pang napagtibay at may buhay na musbong mula sa kamatayan. Tayo din, sa pagnananawa tayo, pag nagdududa tayo, oras yan para mamatay tayo to die on ourselves. At ang musbong dyan ay ang buhay na kay Kristo. Kaya naway, hindi tayo magsawa sa mga panalangin. At kung meron pagdududa, kahit maliit na binhi na pagdududa na namin sa atin, yan ay panahon na pagtawag sa atin. Siguro sinisigawan na tayo ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanya. Baka mamaya kasi pinapakinggan na natin yung mga pagdududa na yan. Kaya yan, mga hudyat yan. Mahirap i-entertain ang doubt. Oras na in-entertain mo yan, parang yung binhi na yan lalago. Mabilis lumaki yan. Parang hindi lang nahanginan, di ba? Parang yung dumada sa ating kaisipan, lalong lumalakas ang kapit niyan sa atin. Kaya ibalik tayo parati. At ministeryo ng banal na spirito, kinoconvict tayo sa mga natitira nating kasalanan. Kasama yan, yung pagdududa. At pinopoint tayo pabalik sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi lamang siya natatapos sa pag-convict sa mga remaining sins natin. Pinabalik tayo sa ating Panginoon sa Kristo at ngayon pinagniningning pa yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yan, kung kukonek natin sa atin na pag-aralan, yan yung nagbibigay sa atin ng katiyakan. Yan yung nagbibigay sa atin ng mga pangako ng Diyos upang labanan yung mga pagdududa at mga temptasyon na yan. So, yun po yung talagang kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka niya papabayaan na sabi natin magkape ang mga pagdududa na yan. Maaaring for a time, pero not necessarily na hanggang na may finality. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, darating sa panahon na manunumbalik. And so huwag tayong makipaglaro sa pagdududa. Mahirap na kalaban ang pagdududa sa Diyos. Hindi tayo mananalo dyan, kundi sa pamamagitan lang ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Yung sa panahon daw po na patigat-igat, yung pinagpipray mong parang sobrang bigat na po dito, yung kunin ka na lang ni Lord, parang matapos. Habang nandun ka pa sa diwa ng nakikita mo pa yung kasalanan mo at nakakapagsisi ka pa. Kasi mamaya madatag ka pala ni Lord. Ayan. Di ba, ganyan po yung panalangin ni Jonah. It is better for me to die. Kaysa iligtas mo yung mga Ninevites, mamatay na lang ako. Yan yung panalangin ni Jonah. Kasi although hindi naman same nasa disposition ni Jonah. Si Jonah talaga masyado mataas. Minsan may mga panalangin tayo na, di ba, nahirapan, nakunin na lang. Pero tandaan natin, ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Habang, masakit, kapighatian yan paghihirap, lalo na yung mga nasa deathbed. Di ba, syempre nanaisin nila na kunin na lang sa Lord. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, sa likod ng mga kapighatian na yan, paano kung maluluwalhati ang Diyos? Yung opposite yung dapat na iniisip natin. Instead yung easy way out, habang binibigay pa dahil hindi ko pa oras kung tutusin, ano pa yung pinapagawa sa akin ng Diyos? Halimbawa na lamang, panalangin, ilang beses pinanalangin ni Apostol Pablo na tanggalin sa kanya yung tinik, yung thorn in the flesh. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Nakita niya na para sa kanyang kabutihan yun, upang hindi siya maging mapagmataas, at upang magkaroon siya ng parang sense of reality, na siya ay makasalanan na sumasalalay lamang sa biyaya ng Diyos. In that sense, doon pa siya nagamit para luwalhati ng Diyos at nagampanan niya yung tungkulin niya. Dahil pag inalis sa atin, malamang, halimbawa, yung easy way out, inalis sa atin, wala na yung oportunidad na luwalhati natin Diyos kasi tapos na. Ayan. Yun po yung doon, hamon sa atin. Okay. Sige po. Ano po ba yung nagtutulong sa Panginoon? Yung bagong time na kung kasi sanlibutan, sadyang kasalanan. Parang gusto mong umahak sa magdalagas. Meron at meron hihila sa iyo mapaiba ng dalas. Kumbaga, ang hirap magpakabanal kahit na natin nakabukso. Tapos may mga pagkakataon na mag-pray ka sa Lord, parang
Inutusan mo siya, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ng ganito. Ang gawin Panginoon, ano ba yun? Yung Panginoon siya, hindi siya dapat na parang hindi mo turuan mo siya na ikaw ay gawin sa iyo. Dapat hindi gano'n. Tapos darating yung time na parang mas gusto mo na yun na alam natin lahat ng tao. Sino bang tao hindi gusto mapunta sa hell? Eh, mapasok ka nga lang ng sigarilyo sa kasket na eh, yung buong katawan na tayo doon. Pero dahil makasalanan ka, hindi ka mapupunta. Pero ang Panginoon, hindi makapagyarihan. Pwede bang maging prayer na, Lord, nagkasala ako, alam ko na yung ginawa ko. Pero para masunugan mo kalooban na ikaw makasalanan doon ka sa lawaan ng apoy, eh di po, ano magagawa ng isang taong makasalanan? Kaya doon na nga lang po talaga. Okay lang ba yung magagawa? Parang pagmamanap ka sa kanya, Dahil kung tayo ay anak ng Diyos, yun nga, ministeryo ng banal na Espiritu ay i-deal sa atin yung mga remaining sins. O kaya tuwing na tayo nakagawa ng kasalanan, pinapaalala niya sa atin na kasalanan yan yung ating nagawa. Hindi tama maging tugon ng isang mananampalataya na dinala ako. Parang mangyayari, parang bayad sala sa aking nagawa. So mauwi yun na ako yung gagawa ng pagkilos para either maibsan ko yung nagawa kong kasalanan or ako rin yung gagawa para sabihin natin na maging tweet ulit ako sa harapan ng Diyos. Yun ay maling gagawin na isang mananampalataya. Bagkus kung tayo ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, no, nalaman na himasmasan tayo na kasalanan yung natin nagawa, ang pagtawag sa atin ay sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya. Pananampalataya na kung ako yung anak ng Diyos, merong nagbayad ng aking kasalanan. At purihin ng Diyos dahil sa kabutihan niya sa akin. At kung sabihin natin, no, at kung ngayon ay magsisikap sa pagpapabanal, para na sa ganun, ano man yung mga magiging consequences ng kasalanan na yun, ay handa mong harapin. At handa mong tanggapin na yun ay kasalanan. At handa mong pagsisihan sa harapan ng Diyos. At handa mong sumandal sa Kanya lamang para sa katwiran at kapatawaran. So ito yung tinatawag sa atin. Never na dapat naisipan ng anak na Diyos na mapunta na lang ako doon. Dahil yung mapupunta doon ay yung mga wala kay Kristo. So parang in effect, sinasabi mo rin na hindi ka kay Kristo. parang ang dapat mag-ari sa yung Pagsisisi at pananampalataya, yes. Sa lahat po ng lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay nito, sa lahat ng struggles na pinagdadaanan na isang mananampalataya sa buhay nito, plug in ko na lang rin yung Pilgrim's Progress po, lalo na sa translation ng Tagalog. Basahin po natin. Itong Pilgrim's Progress, sinulat ni John Bunyan, na sumasalamin sa aktwal na buhay at mga struggles ng mananampalataya. Yung mga makakasalamuhan natin, yung mga lugar na naglalarawan na kung ano man yung mga pinagdadaanan natin at kung paano tayo sabihin natin na may way out sa mga bagay-bagay na ganyan. Halimbawa na lamang yung nabanggit nyo na marami yung madali tayo mahatak, no? May chapter doon na kung saan napapagod siya. Kasi nakakapagod naman, di ba, ang landas, paglalakad ng mananampalataya. Meron siya nakita na mukhang magandang lugar na magpahinga. So pumunta siya doon, nagpahinga, natulog, at eventually pagkagising niya, dahil siya nagpabaya, na nawala yung kanyang scroll. Yung scroll kasi doon, ginagamit yun na pagdating mo sa Celestial City, yung kaharian ng Diyos, ipapakita mo yun sa pintuan para papasukin ka. So ngayon, si Christian, nagpahinga siya, nagpabaya siya, naging siya lax. Instead na magpagal siya maglakad, nagpahinga siya. Nawala yung scroll na yun. So ngayon, doon yung challenges na sana paano na to. So yun yung mga makikita natin. Halimbawa na lamang rin, meron din episode doon na sabihin natin yung pagdududa, Doubting Castle. Nandun, ito yung kastilyo na dahil nga binibigay nito yung pagdududa sa pananampalataya. So nangihina na sa pananampalataya si Christian.
Hanggang sa point na, sige, resign na lang siya na kasalanan ko to. Gawin nawa sa akin kung ano yung nararapat sa akin. Pero, pinaalalahanan sa kanya sa pamamagitan ng banal na spirito na pinagkaloob din sa kanya yung susi para makatakas sa doubting castle. At ang susi na yun ang katiyakan na binibigay ng Ebanghelyo. So ito po yung mga some lang, ilan lamang yun, pero kaya talaga hindi kaya ito na basahin po natin, yung Pilgrim's Progress. Marami tayong natututunan. Yung mga pagdadaanan natin sa buhay na ito ay makikita natin ang halintulad doon at pwede natin ma-apply kung paano yung nangyari doon sa literature na yon para tayo rin ay makapagpatuloy sa ating landasin ng pananampalataya at pagpapagal. Yun po. Very practical yung book na yun at hindi lamang po yun para sa mga bata. Masasagot nun yung lahat halos ng ating pinagdadaanan sa mundong ibabaw. Yun. Ganun ka-practical, lalo na yung mga panahon na yun, yung mga writers, kasi yun ay mga pastor at alam nila yung pinagdadaanan ng bawat mananampalataya. Yun. Ganun ka-practical yung libro na yun. Sige, may katanungan pa po? Sige. Umingit parang sige. Sana wag mo akong bigyan ng kapig-hatian. Sige po. Kung wala na, tayo po ay dadako sa ating panalangin. Hindi siya updated. Naalala niyo po ba yung mga pinanalangin na churches before? Last week ilan lamang yung mga pinanalangin namin. Yung mga nag-anniversary na nakaraan. Tapos yung mga gawain sa SGC at sa dito at sa Morong. Meron po bang mga nung nakaraan linggo may mga napanalangin ba na ibang iglesia? Yung panahon na alin-alin po? Yung panahon na nandito si La Roden, may napanalangin po ba na ibang iglesia? Wala. Yung may bag, yung oo. Yung first Sunday po, yung kay Pastor Erwin. Yung SGC, Morong, saka... Okay. Sige po. Okay. Wala pa sa 5. Sige. Balik gawin po natin. Manalangin po tayo ng... Ilan ba yung 5? Kahit 2 sa linggo na ito. Tapos iwan po natin yung 3 na mga iglesia para next week. Ipanalangin next week. Sige po. Panalangin natin yung unang 2. Ito na lang Since 2 lang kunin natin yung 2 mahaba. Itong Grace Baptist Church, Los Baños, saka yung CRBC, Cubao Reformed Baptist Church. Then yung natitirang 3 churches, ipanalangin po next week. Ayan. So GBCLB, saka po Cubao Reformed Baptist